Malacanang shrugged off the apparent favorable statement of Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno on foundlings like presidential bet Senator Grace Poe. Presidential spokesperson Edwin Lasharda said it would be best to wait for the SC's decision on the disqualification case against Poe and not rely on the opinion of a single individual. The High Court has been hearing Poe's case after the Commission on Elections disqualified her as a presidential candidate for not being a natural-born Filipino and for lack of 10-year residency requirement in the country. During the oral argument, Sereno has warned that disqualifying the senator to seek the highest post for being a foundling could set a dangerous precedent and it could have impact on the rights of all the foundlings. Meanwhile, petitioner attorney Estrella Elamparo, in an interview in Liwanagin Natin, said that the provisions in the 1935 Constitution clearly does not qualify Poe as a natural-born citizen since she is a foundling that is unaware of her biological parents. Sa kaso po nung kanyang ama kay SPJ, kilala po ni SPJ yung kanyang mga magulang. Natuntun po yung mga magulang niya, kilala po yung kanyang lolo na siyang sinasabing naging unang Filipino citizen. So there were facts. Sinasabi ng Korte Suprema na may basihan para sabihin na siya ay nagbenepisyo doon sa batas na nagbibigay ng citizenship sa lahat ng mga nakatira dito sa Pilipinas. At base dun sa mga datos na yon, sa mga facts na yon, sinabi ng Korte Suprema na mayroong basihan para sabihin na si FPJ ay isang natural-born Filipino citizen. Sa kaso naman po si Senator Poe, hindi niya masabi kung sino ang kanyang magulang, sino ang kanyang lolo. So parang wala talagang basihan para sabihin na ang kanyang magulang o lolo ay Pilipino. Siya ay natagpuan lamang sa Iloilo, pero hindi ibig sabihin nun na Pilipino ang kanyang mga magulang. DLSU political science professor Antonio Contreras, meanwhile, argued that Poe failed to meet the 10-year requirement for president. He said that Poe would be 2 months short of the residency requirement if she reacquired her citizenship in July 2016. Pero pagdating kasi sa residency, para sa akin, open shot case eh. Talagang walang lusot na masasabi ko. Kaya mas madali nga yung punto na nire-raise ko eh. Nakulang siya sa citizenship, kulang siya sa residency sapagkat ang kanyang pananatili sa Pilipinas, kung tutuusin, ay hindi niya pwedeng sabihin na mula nung May 24, 2005, pagtungtong niya dito ay bumalik na yung domicile niya. Hindi ganun kasimple yun. Kasi complicated ang concept ng domicile. Hindi lang yun physical presence, menor animus manendi, menor animus revertendi. Paano mo mapuprove ang animus manendi mo kung foreigner ka, eh wala ka namang permanent resident visa? O di doon pa lang may kulang na.